Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ang tanong, mas madali nga bang sabihing Amen o Yes Lord kaysa sumunod o gawin ang pinapagawa ng Diyos? Malala ko nung maliliit pa yung aking mga anak. Sa tuwing kami ay nagbibiyahe at may madaanan kaming pulubi o homeless sa daan dito sa Amerika, ako ay humihinto. Binubuksan ko ang aking bintana at inaabutan. At tinatanong ng aking mga anak, sabi nga, Dad, bakit kailangan ka magbigay? Why do you need to give money? Kasi maliit pa sila. Sabi ko naman, kawawa sila anak. Tapos yun lang. Tapos lagi ko silang sinasama sa simbahan, sa prayer meeting. Ngayon, malaki na sila. Kaya hindi na sila nagtatanong. Sila na mismong nagpapaalala sa akin, Dad, give something to that guy. Dito ay makita natin na ang madaling sabihin na nakakaawa sila. Pero ang mahirap ay yung mag-abot ka o gawin ang isang bagay na kung ano ang sinasabi ng Diyos na gawin natin. Sa Ebanghelyo ngayon, pinuri ng isang babae si Jesus dahil sa kanyang mga ginagawang kababalaghan o maganda. Sabi niya, mapalad ang babaeng nagpasuso sa iyo, nagkumarga sa iyo. Sabi ni Jesus, mas mapalad yung mga nakikinig at sumusunod. Dito may palalang Diyos sa akin ngayon, kapatid. Maraming beses sa buhay natin, lalo na pag tayo nakikinig, sisimba o nakikinig sa mga preaching, kuminsan tayo ay tuwan-tuwa, masaya. Tayo ay napapawaw sa galing ng nagsasalita. Nakakalimutan na natin ang lahat habang tayo nakikinig at tuwan-tuwa tayo sa napagandang mensahe o sa napagandang pagpapatawa. Pero pagkatapos nun, nakalimutan natin. Di na natin alam kung ano yung mensahe at paano ito isabuhay. Ano ang mensahe ng Diyos. Bakit? Bakit kaya? Kasi mas nakafocus tayo dun sa feeling, sa emosyon. Sabi nga. Minsan tayo ay may prayer meeting, gandang-ganda tayo sa music, para bang concert nang nangyayari, kaya high na high tayo sa espiritu. Pero hanggang doon lang, sa feeling lang. Ang totoong tinitignan ng Diyos sa atin ay yung ating pananampalataya. Yung bang narinig natin, may epekto sa ating buhay. May nababago sa ating pananaw, sa ating karakter. May nagagawang maganda sa ating relasyon. Yung bang narinig mo isang mensahe ng Diyos na magpatawad, nagagawa mo bang magpatawad? Nagagawa mo bang lumapit sa mga taong mahirap mahalin? Nagagawa mo bang isabuhay yung salita ng Diyos? Ito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon, kapatid, na madaling magsabing Amen, Yes Lord. Pero ang tinitignan ng Diyos, isinasabuhay ba natin? Inanamnam ba natin yung bawat salita ng Diyos? At tanungin ang sarili natin, paano ko ito may apply sa aking buhay? Yung meron kang personal na relasyon sa Diyos na gusto mong gamitin ito para magkaroon ka ng maayos na pamumuhay o magandang buhay. Kapatid, kung nagustuhan natin ang ating reflection yan, ay bahagi natin sa social media. Iniling ko po na mag-subscribe, mag-comment din tayo at ibahagi. Punuin natin ng good news ang social media at gawin natin viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.